Lord, salamat sa napakagandang araw. Salamat, Lord, for the strength, the energy that we have today, na kami nakakalapit at nakakapag-worship sa inyo. Salamat, O Diyos, sa opportunity na ito, sa privilege na ito, Panginoon. And Lord, we welcome your presence in our midst. Naniniwala kami na 2 o 3 nagkatipon sa inyong pangalan, kayo po'y nasa kalagitnaan. Salamat po, Panginoon, for being with us today. All throughout this worship service, we know and we believe, Lord, na kayo'y kasakasama namin, Panginoon. At Lord, kung may nakikita pa po kayong karumihan sa puso't isip namin, anumang hadlang kung bakit hindi namin matatanggap ang inyong salita, Lord, humihingi po kami ng tawad. At nagpapalinis kami ng inyong banal at makapangyarihang dugo. Lord God, sa oras na ito, nakahanda po ang aming puso't isipan upang tanggapin ang iyong salita. That today, we will not only be informed by your word, but we will be transformed from glory to glory. Aalis kami sa lugar na ito, dala-dala ang mga bagong bagay na inilaan niyo sa amin. We will leave this place, Lord, hindi kami empty-handed, bagkus kami po ay puno, nag-overflow ng iyong kabutihan, ng iyong pag-ibig at ng iyong pagpapala. Hayaan mo, O Diyos, that today, walang anuman o sino man na makakaagaw sa iyong pangako at sa iyong mga salita sa aming puso't isipan. Lord, teach us, remind us, rebuke us, O God, today, upang mas lalo ka naming makamukha habang kami nabubuhay. Salamat, Panginoon. We also entrust unto you all the worship services all throughout the globe. At ngayong oras na ito, kiniklaim na namin ang answered prayers, ang healing, ang deliverance, ang favor, ang blessings. And God, your presence is more than enough today upang kami manatiling masaya at punong-puno ng pag-asa. To you, Lord, we give our lives. And today, we declare the defeat of the devil and the victory of Jesus in our midst. Sa iyo pong papurit pagsamba, ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin si Lord. Let us declare Luke chapter 4, verses 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God, He is Jesus, the Anointed One. Balakbakan nga po natin si Jesus muli. Amen. At ang ating pong kultura as J1 family, 1, 2, 3, go. I am a blessing, I am anointed, I am a deliverer, I am a good follower, I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ, and I am not extreme. Amen. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Sabihin nga po ninyo sa inyong katabi, masaya ako, nakita na naman kita ngayon. Totoo po ba yun? Amen. Ang ating mong beloved Bishop Art and Revlin, ngayon po sila ay nasa California, once again, to continue the mission trip po nila doon. And please, ituloy po natin ang pananalangin sa ating pong mga minamahal na spiritual parents, the victories, and also the strength and the anointing ng mga gawain po doon. Amen and amen. Praise God. Are we excited today? Amen. Maging mga nasa online, kayo po ay magalak at mag-ready kasi may magandang gagawin si Lord today. Amen. Praise God. Meron pong kasabihan, nakikita lang natin ang halaga kapag wala na. Yan po ay isa sa mga sikat na salita o kataga. Gaya po nung napag-usapan natin last week, the prodigal son, saka lang niya na-appreciate ang ganda ng buhay niya nung siya'y nasa gitna na ng kawalan. Hindi lang po siya zero, negative pa. Saka lang niya nalaman na siya pala'y pinagpala nung nawala na ang lahat.
minsan ang point of view po natin, nakikita lang natin ang halaga kapag wala na. Sino po yung nakaka-relate doon? Umamin na kayo. Pero pwede ba nating lagyan ng twist ang perspective na yon? Hindi lang nakikita natin ang halaga kapag wala na. Ilagay po natin ito sa mas magandang perspektibo, sa mas kristyanong approach. Ano po yon? Our new point of view is this. Nang mawala na, nakita na natin ang halaga ng natira. Amen? May kausap pa po ba ako? Sino po sa atin na magsasabi na may ganito tayong mindset? Kaya pong i-share ko sa inyo ngayong umaga, ang pamagat po ay, what's left in you? Ano na ang natira sa'yo? At kumusta si Lord sa buhay mo sa kabila ng mga nawala at sa kabila ng mga natira? 2 Corinthians chapter 4, verse 8 to 9. Though we experience every kind of pressure, we are not crushed. At times, we don't know what to do, but quitting is not an option. We are persecuted by others, but God has not forsaken us. We may be knocked down, but not out. The Lord will be the one to bless the reading of His Word. Sino ho ditong nape-pressure? Nakakaranas na minsan hindi niya alam ang kanyang gagawin. Pero dito po sa ating binasa, ito po yung verse na nagbibigay focus, hindi sa nawala. May mga pagkakataon, hinahabol-habol natin yung mga nawala. At napapabayaan natin kung ano yung naiwan at natira. Hindi tayo nakapokus sa naiwan, kundi dun sa nanakaw ng kaaway. Pwede ba? Let's change our point of view. Pahalagahan natin kung ano yung natira. Sapagkat kung ano yung naiwan, dyan mag-uumpisa ang matinding kilos ni Lord. Kahit daw nape-pressure ka sa lahat ng bahagi ng buhay mo, may kasiguruhan ng Diyos na hindi ka pa crushed. Hindi ka pa wasak na wasak. Sa pagkakataong hindi mo alam ang iyong gagawin, hindi ka nag-quit. The proof is that you are here. Sa kabila ng pinagdaanan mo for the very long time, you did not quit. Kaya ka narito ngayon. Nape-persecute tayo ng iba dahil sa ating pananampalataya. They were teasing us all our lives, parang meron laging tinik. But sabi diyan sa pangako, God has not forsaken us. Never tayong iniwan ni Lord. Kung tayo man ay napatumba, kagaya sa boxing, kung ikaw man ay na-knockdown, hindi pa tapos ang laban, ang mahalaga, bumabangon ka, you are not yet out. I believe ang JA1 people, we have this resilience in us because of the Lord Jesus Christ. Kaya tayo tumatayo hindi dahil gusto mo, kundi kaya ka tumatayo, may maganda pang plano si Lord. Kaya ka mabuhay ngayon kasi alam ng Diyos, hindi pa tapos ang magagandang bagay na Kanyang gagawin sa buhay mo. That is why you have to be thankful of what is left in you. Si Gideon, he started with 32,000 people. Nung sinabi ni Lord, tatalunin mo, Gideon, ang Midianites, at ikaw ang gagamitin ko to save my nation Israel. 32,000. Ilan po ang tao ng Midianites? They were 135,000. Sa bilang at bilang pa lang, dihado na sina Gideon. 32,000 compare sa 135,000. Pero anong ginawa ni Lord? Masyado pa kayong marami. Yung 32,000, sobra pa yung dami, baka magkagulo lang kayo. Hanggang sa nabawasan ng 22,000. Yung mga takot, umuwi na. Sino po yung mga takot dito? Taas ang kamay. Uuwi na kayo kung kayo takot. Umalis po ay 22,000, ang naiwan ay 10,000. Sabi ni Lord, hindi pa rin sapat. Ang dami-dami nyo pa. At nung uminom sila sa river, yun daw uminom, nakagaya ng aso. Yun lamang ang maiiwan. Alam nyo kung ilan na naiwan? 300. Diyan po kinuha yung movie
na napapanood natin before na 300 inspired by Gideon. 300 versus 135,000. Kung ang ginawa ni Gideon noong panahon na yon, Lord, grabe naman ang nawala. Ang nawala sa akin, 31,700 people. Ang naiwan sa akin, 300 lamang. Did Gideon say that? Sinabi ba niya, Lord, ito lang ang natira sa akin, bakit ganun? Magmumukmuk na ako forever. Kasi wala nang kwenta ang buhay na ito. Siguradong kami matatalo. 135,000 ang aming kalaban. Tapos iniwan niyo ako, 300 na tao lamang. Pero sabi ni Lord, ako ang magdi-deliver sa inyo. Kahit mag-isa ka lang, pagkasama mo si Lord, imposibleng hindi ka manalo. 300 ang naiwan, and the rest was history. The 135,000 Midianites were defeated by the 300 people. Kasi hindi sila 300, they are more than 300. They have the Lord in their lives. Kaya kung ikaw ay may Jesus sa iyong buhay, ilan man tayo ngayon dito, we are thousands in number. Pero ito sinasabi ko sa inyo, kayang-kaya nating pabagsakin ang kuta ng kaaway. It is not because we are just only 1,000 or 2,000 here. It is because the Lord said, ano man ang natira sa inyo, kaya kitang papanalunin at papagtagumpayin sa kung ano man na yan. Kung sa mundong ito, it's numbers game. Pero kay Lord, it is not about numbers. Kay Lord, it is about me, sabi ni Lord. Saan ako nakapanig? Doon may tagumpay. Samson, for the last time, alam natin ang buhay ni Samson. Matalino siya, pero napaka-weak emotionally. Napakababa ng kanya pong character. Pero sa kahuli-hulihang pagkakataon, nawala na ang kanyang paningin, nawala na ang kanyang lakas, naging prisoner na siya ng mga Philistines. But sa kahuli-hulihang pagkakataon, sinabi niya, Lord, ang natira na lang sa akin ay ang aking panalangin at ang aking sigaw sa inyo. Kaya pwede ba, for the very last time, ibigay niyo sa akin ang grabing lakas ko upang ang lahat ng mga Philistines na naririto ay magapi ko sa pamamagitan ng lakas niyo. At sa isang sigaw na yon ni Samson, dininig siya ng Panginoon, bumaba ang grabing lakas sa kanya at kanyang naibagsak ang buong gusali. At sabi ng Bible, pinakamarami siyang napatay nung oras na yon, more than all his lifetime combined. Ano pong ibig sabihin ko? Sa isang sigaw at iyak mo lang sa Panginoon, pwedeng mabago ang sitwasyon na akala mo'y wala ng pag-asa. Pero kapag si Lord ang tinawag mo, mayroong kakaibang, magaganda, at napakasayang pangyayari na pwedeng mangyari. Sabihin natin sa ating katabi, may natitira pa sa iyo. It is what's left that will frustrate the devil's plan. Ang plano ng Diyos talaga, ubusin tayo. Mawalan ka ng pag-asa. Ang plano ng kaaway, ubusin ka, mawalan ka ng pag-asa sa buhay. Pero ang plano ng Diyos, laging may matira sa iyo. Kaya po, mahalaga yung what's left. Sabihin natin ulit, what's left? Mahalaga yung natira. Kasi yan ang gagamitin ng Diyos para ma-frustrate ang plano ng kaaway. Ang kaaway, ang gusto niya, nakapokus tayo sa mga ibabalik ni Lord. Tama naman, we are so expectant na ang Diyos, ibabalik niya lahat ng nawala. Sinong naniniwala doon? Taas ang kamay na nagsasabi, lahat ng nawala, ibabalik ni Lord. Yung mas mataas, Lord, I declare, lahat na nagtaas ng kamay, in Jesus' name, ibabalik nyo ang mga nawala sa kanila. Sa pangalan ni Jesus. Minsan super excited tayo
nalaman natin, wow, ibabalik pala ni Lord lahat ng nawala. Yes, that's true. Pero gusto natin, habang hindi pa bumabalik, pagpukusan mo muna kung ano yung naiwan sa'yo. At iyan ang kikilusan ni Lord para maisakatuparan ang dakilang plano niya. Kaya po maraming tao ang depressed. Maraming tao ang malungkot na malungkot ngayon. They are full of regrets. Punong-puno ng panghihinayang. Kahit po yung ating mga anak sa murang edad, they can say they are depressed. I am depressed, Mommy. I am so sad, Mommy, Daddy. Why? Kasi bihira nating marinig at ipaunawa sa kanila ang katagang ito. One thing is sure in life, loss is inevitable. Ano ibig sabihin, Pastor? Isa lang ang sigurado sa mundong ito. Darating at darating ang time, may mawawala sa iyo. Uy. Tingnan mo yung katabi mo, buti na lang hindi siya nawala today. Sabi nung isa, pakinig mo yon, darating daw ang araw, ikaw ay magwawala. Hindi magwawala. Pastor, araw-araw rin nagwawala eh. No. Darating ang time, mayroon at mayroon punto sa buhay mo, mawawalan ka. Nawala ang panyo, nawala ang ganon, nawala. Sino ditong hindi pa nawawalan? Taas ang kamay. Meron ba ditong hindi pa nawawalan? Kahit maliit na katiting na bagay sa kanya? No? We have experienced loss at some point in our lives. Merong maliit, merong medium-sized, merong large-sized na loss, meron ding extra large. Ito po ang nakakalimutan nating sabihin sa ating mga young ones. Anak, hindi lahat ay makikip mo sa iyong sarili forever. Darating ang time, mayroong mawawala. So, I'm not going to say, walang mawawala sa iyo. I am going to say to you, God will prepare your heart that when the loss comes, you will still be faithful and you will still trust the Lord. God allows loss so we can appreciate what's left. Hinahayaan ng Diyos na may mawala, may umalis, may matanggal, may mabawas upang ma-appreciate mo kung ano ang natira. Meron pong isang kwento. Isa pong lalaki na taga-Tondo. Sila po'y nasunugan. At alam naman po natin ang Tondo, dikit-dikit po ang bahay. Nag-umpisa sa malayong lugar until umabot sa kanila. At alam nyo po, yung lalaki meron nag-i-interview sa kaorasan ng sunog. At siya po'y nahagip kasi siya'y dumaan. Kuya, pwede ka bang ma-interview? Imaginein mo, nasa gitna ka ng sunog. Tinawag ka para ikaw ay interviewin. Alam nyo, nagpa-interview. Ang sabi niya ay ganito, Sir, nasunugan po kami. Ay bakit ka nagpa-interview? Kasi, sa totoo lang po, malungkot ako dahil hindi po naisalba ang rep. Hindi naisalba ang TV. Hindi ho naisalba ang sopa. Wala po kaming naisalba. Pero, buhay po ang buo kong pamilya. Salamat sa Panginoon at buhay kaming lahat. Sa gitna ng sunog, nagpasalamat sa Diyos. Anong nakita niya? Yung naabo? Yung nawala? No. Ang nakita niya, buo kaming pamilya. Sabi niya doon sa nag-interview, sa totoo lang, tutulong pa ako doon sa ibang mga lugar na nasunugan. Kasi kailangan ko rin silang maisalba. Bago pa makaabot sa kanila, kailangan ko ng puntahan. Sabi po nung nag-i-interview, grabe yun. Kung ikaw ang tumayo sa kanyang posisyon, meron kang nasa kalagitnaan ka ng matinding loss in your life, would you have the strength to say, Lord, I praise you.
for this loss? Or you will say to God, Lord, kasalanan mo, bakit nawala lahat ng to? Ikaw ay hindi mabuting Diyos. Hindi ka totoo. What will be your response sa gitna ng loss? Will you be like this person na ang sabi niya, salamat sa Diyos, kami po'y buhay. Makakapagsimula po kaming muli. May chance kaming magkakasamang mag-umpisa muli. Hindi siya nag-focus sa nawala. Kaya ngayong araw na ito, kapatid, ang message ni Lord sa iyo, huwag mo nang pakatingnan yung nawala. Sadyang kasama yan sa plano. Sadyang mawawala yan. Sadyang aalis yan. Sadyang mawawalan ka ng trabaho. Sadyang hindi papasok sa iyo yung magandang negosyo sa ngayon. Kasi hindi pa yan nakaplano for you. Pero let me tell you this, meron ka pang natira sa iyo. Humihinga ka pa. May lakas ka pa. Kaya alam ko, pababawiin ka ng Diyos. At pag pinabawi ka ng Diyos, higit sa dati. Kaya hayaan mo lamang may mawala. Alam ni Lord ang kanyang ginagawa. Sabihin mo sa kaliwat kanan, alam ni Lord ang kanyang ginagawa. Kaya mo ba yon? Sa gitna ng sunog, nagpa-interview ka? Tapos, sinabi mo doon na, salamat sa Diyos? Siguro kung lumipas na yung sunog, siguro kung kayo'y nag-aayos na ng mga gamit, siguro kung meron na kayong bagong bahay, pwede mong sabihin, salamat sa Diyos. Kahit kami nasunugan, kami nakabangon. Pero yung sa gitna ng kawalan, kaya mong sabihin, Lord, thank you. Hello. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang pinag-uusapan ngayon. Sabi mo sa kabila, yung hindi mo pinansin, magpasalamat ka sa Panginoon. May natira sa'yo. Merong isa pong babae, isang widow, sa lugar ng Zarephath, na pinuntahan ni Prophet Elijah. Isang babae na napakalaki ng nawala. Pero nung nagkita sila, pinuntahan siya ni Elijah, ang sabi ni Elijah sa kanya, sabi muna ni Lord kay Elijah, pumunta ka doon sa Zarephath, sa lugar ng Sidon, meron akong inihanda doong isang widow na magbibigay sa iyo ng pagkain. Bakit mo pinapunta doon si Elijah? Kasi ubos na po yung tubig doon sa brook na kanyang iniinuman. At gayon din, parang tapos na ang misyon ng mga uwak. Diba si Elijah, pinakain siya ng uwak? Ng ano? Burger. Lasang uwak na burger. Ay paubos na. Kaya sabi po ni Lord kay Elijah, pumunta ka doon sa widow. May magpapakain sa'yo doon. At true enough, pagpunta po ni Elijah sa lugar na yon, nakita po niya yung widow, nag-aayos na po ng mga sticks. At sabi niya doon sa widow, pwede mo ba akong bigyan ng inumin? At hindi lang yon, pakainin mo na rin ako ng tinapay. Sabi po nung widow, sa totoo lang po, sir, ito pong meron ako, kaunting langis at kaunting harina, ito na lang po ang huli naming pagkain ng aking anak, at pagkatapos po noon, mamamatay na po kami. Anong meron sa lugar na yon? Ang daming kakulangan. Ang daming nawala sa babae na yon. Anong unang nawala? Wala siyang asawa. Isa siyang widow. Imaginin mo siya lahat ang gumagawa para sa kanyang sambahayan. Nawala ang asawa. Pangalawa, merong famine sa lugar na iyon. Dahil dineklara mismo ni Elijah, hanggat hindi ko sinasabi, hindi uulan, says the Lord. Kaya nagkaroon ng drought sa lugar na yon. Wala ka ng asawa, wala ka pang kabuhayan. Kaya alam nyo, mahal na mahal ni Lord yung mga widow. Sino po dito yung mga widow and widower?
The Lord's eyes are on you. Special kayo sa paningin ni Lord. What happened is this. Noong sabihin nung babae yon, gayunpaman, ipagluluto kita, Prophet Elijah, at kaming mag-ina, at bahala na si Lord. And what happened is, hindi naubos ang kaniyang tinapay hanggang sa hindi dumadating ang ulan. Tuloy-tuloy ang supply. Ano pong point ko? Ang daming nawala. Nawala ng asawa. May taggutom. Walang kabuhayan. Kaya nga sabi niya, ito na lang ang meron kami. Tapos mamamatay na kasi wala na nga po. At ito ba ang matindi? Sino ba itong widow na ito? At ano yung lugar niya? Alam niyo ba yung lugar niyang Zarephath? Na Sidon ang pangalan? Yan pong Zarephath na yan, ay hometown nino. Diyan po nanggaling si Jezebel. Yung babae na nag-cause para magkaroon ng drought sa buong Israel at sa buong kalupaan, diyan po nanggaling sa lugar ng widow. Ibig sabihin, wala ka ng asawa, wala ka pang kabuhayan, wala ka pang Diyos, kasi ikaw ay hindi Israelita, nandun ka sa lugar ng Sidon. Kababayan mo pa yung reyna Jezebel. At hindi na natin pahabain kung anong meron kay Jezebel. Siya po isang wicked queen. One of the most wicked queens in history. Imaginein mo, hindi ka karapat-dapat. Ang daming wala sa'yo. Pero anong natira sa kanya? Meron akong jar of flour. Meron akong jug of oil. Ano pong sabi ng 1 Kings 17:8-9? Then the Lord said to Elijah, "Go and live in the village of Zarephath, near the city of Sidon. I have instructed a widow there to feed you." Sa verse 12, nakita natin dito, widow ano? Verse 12, "But she said, I swear by the Lord your God that I don't have a single piece of bread in the house." Wala na siyang makakain. Pangalawang kakulangan. Ano natira sa kanya? 1 Kings 17 verse 12. "And I have only a handful of flour left in the jar, and a little cooking oil in the bottom of the jug. I was just gathering a few sticks to cook this last meal, and then my son and I will die." Ano daw ang naiwan sa kanya? Jar of flour. Ano pa? Jug of oil. Ano daw? Jar of flour. And isang jug of oil. May naiwan pa sa kanya. So kung sabihin sa iyo, ang Diyos laging nasa tamang panahon. Hindi niya papayagan na ikaw ay maubusan at matuyuan na wala ka na bago pa siya dumating. Gusto kong sabihin sa iyo, ang salvation ni Lord sa iyo ay sa panahon na ikaw ay malapit ng mawalan. Hindi siya papayag na wala na. Hindi po, wala na po kami zero na po kami Tanong, buhay ka pa ba? Hanggat ikaw ay humihinga pa, ibig sabihin may natira pa sa'yo. Nawala man ang kabuhayan mo, pero nasa isip mo ang idea kung paano magkaroon ng mas malaking negosyo. Nawala man ang trabaho mo, pero hindi nawala ang skills mo. Pwede ka pa uling mag-umpisa. Gusto kong sabihin sa iyo, merong jar of flour yung babae, merong jug of oil ang babae, kaya may pagsisimula ng Diyos. May naiwan sa iyo, 100 pesos, 500 pesos, let me tell you this, diyan kikilos si Lord. Diyan ang imumultiply niya. Basta makita niya kung gaano ka nagtitiwala, hindi dahil sa nawala, kundi dahil may natira. Mag-focus tayo sa naiwan at sa natira. Huwag kang mag-focus sa nawala. Yung lugar na meron siya, ang pangalan ay Zarephath. Ano ba yung Zarephath na yan? It is a place of refinement. And it is a place of purification by fire. Yung pinuntahan pala ni Elijah ay isang lugar of purification.
Kaya yung babae na yon, praise God, natagpuan siya ni Elijah sa dinami-dami ng mga widows sa lugar na yon. Pero bakit doon siya napunta sa lugar ng Zarephath? Kasi ito ang lugar kung saan susunugin ng Diyos ang lahat ng hindi maganda upang ang matira lamang ay ang purong kabutihan, kagandahan, kaayusan ng pangako ng Diyos. Kaya kapag may nawala sa iyo, gusto kong sabihin, huwag kang malungkot, sinunog lang ng Diyos ang hindi kasama sa dakilang plano niya. Tingnan mo yung katabi mo, nanatili pa siya sa iyo. Tama? Ibig sabihin, hindi pa siya sinusunog. Pero bakit ganun, pastor? Ang katabi ko ay parang nasunog na. Ikaw talaga. Zarephath is a place, it was the right place to receive a meantime miracle. Sabihin nga po natin, meantime miracle. Laksan mo. Yung Zarephath na yon, the place of purification by fire, is the place kung saan kikilos ang meantime miracle. Gusto kong sabihin sa iyo, the miracle of God moves in different ways. Hindi lamang ito isang mighty miracle na ibinalik ng Lord ang lahat ng nawala, doble kay sa dati. No, sa panahon na hindi pa dumadating ang major miracle, ang Diyos ay nagsusupply na ng mga meantime miracle upang habang hinihintay mo ang pagbabalik ng magaganda at lahat ng nawalay maibalik sa iyo, meron ding pinoprovide sa iyo ang Panginoon na kahit sa gitna ng famine, sa gitna ng drought, ikaw ay supplied and sustained by the grace of the living God. Because His grace is sufficient. Kaya tama ang lugar niya. Minsan tayo po, we are in the midst of famine. Nasa drought. Nasa Zarephath. Yung iyong negosyo, nasa Zarephath. Yung iyong relasyon sa iyong asawa o sa iyong pamilya, nasa Zarephath, naghihingalo. Yung relasyon mo sa Diyos, ganun din, naghihingalo. Yung finances mo, naghihingalo. Kalusugan mo, literal, naghihingalo. Gusto ko sabihin sa iyo, God is moving and is making a way for a meantime miracle. Hindi ang miracle mo ay yung pinalik ang lahat, kundi ngayon pa lamang, kahit wala pa yung ibinalik, hindi mo ba napapansin, sinusustain ka ni Lord? Sabi mo sa katabi mo, may meantime miracle ka today. Sabi mo sa kabila, tanggapin mo ang meantime miracle. Nagtiwala siya dun sa lalaki na hindi niya naman kilala. Alam niyo ba ang sabi doon? And surely as the Lord your God says, sabi ng babae kay Elijah, sige, dahil sinabi mo at ng Diyos mo, sinabi niya mismo, hindi niya kilala ang Diyos ni Elijah. Minsan nanghihina tayo, wala na tayong pananampalataya, hindi mo na ma-recognize si Lord. Hindi mo na marinig ang kanyang mga tinig at mga sinasabi sa iyong instruction. Gayon din yung babae, sabi niya, sige, sinabi mo at ng Diyos mo. Hindi niya sinabi ng Diyos natin. No, sa kanya, sige, ikaw nagsalita, bahala ka. Pero napigilan ba ang meantime miracle? No. Alam niyo po yung nasunugan? May update. Nabigyan ng libreng bahay sa mas magandang lugar. At habang sila'y nagre-recover, yung lalaki, nagbabakal, nagbabasura, may nag-donate ng tricycle, pangkabuhayan. Anong ibig sabihin? Meantime miracle. Nawalan siya ng bahay, nag-intay siya ng matagal para bumalik yung mas magandang bahay. Pero habang siya'y nag-iintay, nag-provide na ang Diyos ng tricycle. Nagkaroon siya ng mas magandang kabuhayan. Naingatan pa ang kanyang pamilya. Bakit? Sa gitna kasi ng sunog, nagpasalamat sa Diyos. Ikaw, sa gitna ng bagyo, anong sinasabi mo sa Diyos?
Nalulungkot ka ba? Nadidisappoint ka ba sa Kanya? No. Kapag ganun ka, ibig sabihin, malayo ka pa sa restoration ng lahat ng nawala sa'yo. Pero habang ikaw ay nasa gitna ng drought, nasa gitna ng sunog na nawala ang karamihan sa lahat sa'yo, at nanatili kang tapat, sabi ng babae, sige, susunod ako sa'yo. Hindi ko man kilala ang Diyos mo, pero alam ko, may plano ang Diyos, kaya susunod ako. At nung nangyari yon, what happened? Hindi daw naubusan ng flour at hindi naubusan ng oil ang babaeng iyon hanggang sa dumating ang ulan. Wala nga pong ulan eh. Walang source yung babae. Pero dahil sa meantime miracle, merong nangyari. Hindi natuyuan, hindi nawalan. Matagal ang tagtuyot sa buhay mo at naghihintay ka ng ulan for a very long time. 5 years, 10 years, 20 years. Pero bago dumating ang ulan na hinihintay mo, may magagawa ako sa'yo. Ano ba ang meron ka ngayon? Ano bang natira sa'yo? Kaunting flour, kaunting oil. Ano ba ang meaning ng flour? Ang flour pala na ito, it means transformation. And what is the meaning of the oil? It means the Holy Spirit. Meaning to say, natira pa sa'yo si Holy Spirit at meron ba siyang gustong gawing transformation sa buhay mo? Kaya bago pala mangyari ang big miracle, Mount Carmel moment ni Elijah, magkakaroon muna ng meantime miracles. Habang naghihintay ka pala sa fulfillment ng restoration ng lahat ng nawala, dapat mayroon munang nangyayari sa iyo na transformation by the Holy Spirit. That is the essence of the flour and the oil. Kaya ngayon pa lang, mahirap man ibigay ang tiwala sa Diyos, pero pasalamatan mo na siya sa ulan. Bakit? Kasi your thanksgiving can turn your test into a testimony. Ano daw? Your thanksgiving turns your test into a testimony. Kaya wala ba yung testimony kasi hindi ka pa nagpapasalamat? Ano ba ang will mo, Lord, sa situation ko? Bakit ako nagkakaganito? Alam mo, ang focus ni Lord hindi yung pagdating ng testimony mo. Ang focus ni Lord ay ano? Ang nangyayaring transformation sa iyo habang ikaw ay may test. Ang focus ni Lord hindi yung pagdadala ng inaasam mong result. Ang focus niya ay kung paano i-renew ang mind mo sa gitna ng mga storms of life. Ang focus ni Lord hindi yung product na iniintay mo. Ang focus ni Lord kung ano yung praise mo sa Kanya sa gitna ng process. Kaya nga pag tinanong mo, what is your will to me, Lord? Do not conform by the pattern of this world and be transformed by the renewing of your mind. Walang sinabi doon na ang kalooban ni Lord sa iyo ay yung kaduluduluhang magandang breakthrough na mangyayari. Ang sabi doon, habang nasa gitna ka ng taggutom, habang nasa gitna ka ng test, habang nasa gitna ka ng mess, kapag ikaw ay natatransform by the Holy Spirit from reklamo to thanksgiving, then the testimony is on the way. Sabihin mo ng malakas, thank you, Lord. Isa pa. Kahit wala ba at nasa gitna ka ng taggutom, pag nagpasalamat ka na, malapit na yang dumating. Alam nyo ba ang kahuli-hulihang verse sa Book of Psalms? Na naging conclusion ng lahat ng Book of Psalms, sa dami ng book o chapter ng Book of Psalms, this was the one that has the conclusion of everything. Psalm chapter 150, verse 6. Let everything that has car praise the Lord. Tama ba yun? Let everything that has new house and lot praise the Lord. Let everything that has answered prayer praise the Lord. Let everyone who is now in abundance praise the Lord.
Let everyone who has everything in life praise the Lord. No! Ang sabi ng psalmist, let everything that has breath praise the Lord. Meaning to say, kung humihinga ka pa, isa pa yang sign para papurihan mo ang Diyos. Wala man yung bagong car, wala man yung bagong negosyo, wala pa man yung bagong bahay at lupa. Pero sabi ng Biblia, let everything na may hininga, purihin ng Diyos. Because in your praise, during the process, the product will come. Again, during your praise, over the process, when you praise during the process, the product is coming. During your transformation on the test, the testimony is coming. If there is a raging storm and your mind is being renewed, the result is coming. Hindi niyo ba napapansin? Yun lamang pala ang kulang. Sabi mo sa katabi mo, salamat sa Diyos. When you are down to nothing, God is up to something. Kapag sa akala mo'y wala na, no? Ang Diyos, nagsisimula pa lang. Hindi pa tapos ang boxing. Hindi ka pa knock out. You are just knocked down. Kaya sabi ni Lord sa'yo, maghintay ka anak. Habang naghihintay ka, renew your mind. Be transformed by the renewing of your mind. At pag dumating na ang resulta, wala kang ibang masasabi, Lord, thank you. 2 Corinthians 12 verse 9, but its answer was, my grace is all you need, for my power is greatest when you are weak. I am most happy then to be proud of my weaknesses in order to feel the protection of Christ's power over me. Ito lang ba nasasabihin natin? Kapag ka may kulang at nakita natin, wow, may natira pa. Ibig sabihin, itong natira na ito, dito kikilos ang biyaya ng Diyos. At ito ang kanyang pararamihin at palalaguin upang mapabalik lahat ng nawala sa akin. Ano nangyari sa babae? Sa widow. 1 Kings 17, verse 14 to 16. For this is what the Lord, the God of Israel says, there will always be flour and olive oil left in your containers until the time when the Lord sends rain and the crops grow again. So she did as Elijah said, and she and Elijah and her family continued to eat for many days. Sabihin natin, many days. There was always enough flour and olive oil left in the containers, just as the Lord had promised through Elijah. Ano bang ibig sabihin mga kapatid? Gaano katagal mula nung dumating si Elijah dun sa widow hanggang sa umulan? Many days daw eh. Bible scholar said, approximately 3 years. Bago muli umulan at makapagtanim yung babae para mag-grow uli ang lahat ng nawala sa kanya, sinustain muna siya ng enough na flour at enough na oil upang mabuhay sila kasama si Elijah at ang kanyang anak. 3 years na tuloy-tuloy na hindi naiiga ang flour at ang oil. Kaya gusto kong sabihin sa iyo, hindi papayag ang Diyos na hindi mo marireceive ang enough meantime miracle na dapat sa iyo upang pag dumating ang major miracle mo, na-enjoy mo na ang grace ni Lord. Kaya pagdating ng major miracle, sabi mo, Lord, salamat. Hindi ka na yung, wow. Bakit? Ini-enjoy mo na yung grace ni Lord during the season of drought. At nangyayari po ang ipinangako ng Diyos, nung umulan, doon lamang tumigil ang supply ng flour at ng langis. At ito pa, kung may natira sa iyo at bumuhos na ang ulan, okay, tapos na yon. Tapos na yung meantime miracle.
bumuhos na ngayon ng ulan. Ito naman, Zechariah chapter 2, verse 1 to 4. When I looked again, I saw a man with a measuring line in his hand. Where are you going? I asked. He replied, I am going to measure Jerusalem to see how wide and how long it is. Then the angel who was with me went to meet a second angel who was coming toward him. The other angel said, hurry and say to that young man, Jerusalem will someday be so full of people and livestock that there won't be room enough for everyone. Many will live outside the city walls. Sabihin nga po natin, city walls. Ang symbol po ng kalakasan sa panahon na yon are city walls. Kapag may wall ang isang city, ang lakas nito. Hindi ito basta-basta mapapasok. Pero ito po ang sabi ni Lord sa Zechariah chapter 2, verse 1 to 4. Wala kayong walls, pero ito, wag na kayong maglagay ng walls. Kasi yung walls na ilalagay nyo, pag kayo binless ko ng malaki, hindi nyo rin kayang i-contain. Yung iba sa labas din titigil. Kaya wag nyo na lang lagyan ng walls. Sa sobrang dami, hindi magkakasya sa loob pag naglagay ka ng physical wall. May mga masasayang at may mga matatapon lamang. Kaya sabi ni Lord, don't build a physical wall. Sino ditong mahilig mag-build ng wall? No one tells you that the walls you build to protect your heart end up being the walls that imprison your life. Ano daw? Pag mahilig kang magtayo ng wall sa buhay mo, initially, you want to protect yourself. That's why you build the wall. Pero hindi mo napapansin, that wall is being turned into a prison for your life. Kaya gusto mong mapag-isa at ayaw mong mag-open kasi nag-build ka ng huge wall sa iyong sarili. Dahil sa mga nangyaring hindi maganda, dahil ikaw ay nawalan, dahil ikaw ay nasaktan, napagdaanan mo nung bata ka, that's why ngayon ayaw mo na. You are building a huge wall. You were hurt because may wall. Hindi ka na masasaktan muli. Feeling mo dahil naglagay ka ng wall, hindi ka na maaapi. But the problem is, naglagay ka ng wall para maprotektahan ka. At the same time, hindi mo rin maranasan ang new doors, ang new blessings mula kay Lord. Because the walls also prevent them from coming in. Kaya sabi ni Lord, ngayon, pag magtatayo kayo ng walls, wag na lang. Ang itayo nyo na lamang ay ito. Zechariah chapter 2, verse 5. Sabi ni Lord, ito ang pangako ko. Wala man kayong walls, pero ako, ang protective wall of fire around you. Then I myself will be a protective wall of fire around Jerusalem, says the Lord, and I will be the glory inside the city. Gusto kong sabihin sa iyo, kapatid, break down those walls upang ang makapasok sa iyo is the walls of fire of the Lord. At ang walls of fire na yan, ang makakapag-protect sa iyo. Pwede ba palitan mo ng pangalan mo yon? I myself will be a protective wall of fire around, sabi ni Lord. Palitan mo yung Jerusalem ng pangalan mo. Kasama dyan ang kabuhayan mo. Kasama dyan ang pamilya mo. Kasama dyan lahat ng natira sa iyo. The Lord is building a wall of fire and I will be the glory inside the city. Hindi ka lang may protection, may presence pa ni Lord. Sinong gusto ng walls of fire? Mula ngayon, let the walls of fire protect you. Binablock nito ang curse at inaalaw nito ang mga bagay na makakaglorify sa kanyang pangalan. Our walls that we make are the weapons of the enemy against us. Pero sa walls of fire, umatake man ng kaaway, hindi nito kakayanin ang walls of fire. Kahit may pagsubok, hindi ka umaayaw. Kahit nanghihina ka, hindi ka bumibitaw. Why? Because the walls of fire is surrounding you and your family and your property and your business and your job and your studies.
and your relationships. The walls of fire is protecting you. Sabi mo sa katabi mo, receive the walls of fire. Hindi siya limited. Pag naglagay ka ng wall, yun na yun. Let's say, 100 meters by 100 meters na wall, yun na yun. Pero itong walls of fire, wala ka mang nakitang physical wall, at pag ito'y nilagay ng Panginoon, nag-e-expand ito. Depende sa iyo. Kaya kapag lumalago ka na sa Panginoon, lumalago din ang pananampalataya mo sa Kanya, the walls of fire is also expanding and being extended sa iba-ibang bahagi ng iyong buhay. May kausap pa ba ako? Parang hindi kayo excited sa walls of fire na ito. Hindi siya limited. Hindi ito para sa iyo lang. Kasama rito ang parents mo, kasama ang anak mo, kasama ang generation mo, ang property mo, ang kabuhayan mo, ang relationship mo, ang health mo. That is the walls of fire of the Lord. Kapag humingi ka ng walls of fire, kasama nito ang package ng presence ni Lord. That in everything, God's glory will be revealed. Kagaya ng nangyari kay Job. It is somewhat similar to the hedge that God has given to Job. Di ba kaya siya hindi natatouch ng kaaway? Kasi sabi ng kaaway, nilagyan mo kasi yan ng hedge of protection. Gusto kong sabihin sa iyo, the walls of fire is a level up protection than the hedge of protection. At ang binibigay sa iyo ngayon ng Diyos, hindi lang hedge of protection, ang binibigay sa iyo, walls of fire. The enemy can only take so much as God allowed. Kaya pala may nawala sa iyo, activated ang walls of fire sa buhay mo. Sinusunog niya ang kahit anong hindi na bahagi ng plano niya sa iyo. Kaya pala hindi kayo nagkatuluyan kahit 10 years na kayong magjowa kasi may walls of fire ka pala. Hindi pala talaga siya kasali sa grand master plan ni Lord. Kaya pala hindi ka natuloy sa work abroad kahit super qualified ka kasi may walls of fire ka. Baka daw mawalan ka ng time sa Panginoon dahil sa iyong magiging schedule. Malaki nga ang sahod mo. Ang kapalit naman ito ay ang pamilya mo at ang relasyon mo sa Diyos. Walls of fire. Job chapter 13 verse 15. Though he slay me, yet will I hope in him. Sabi ni Job, kahit ako'y patayin ni Lord, ang hope ko pa rin ay nasa Kanya. What's lost is painful, but what's left is powerful. Ano daw? Ang nawala sa'yo, totoo, painful. But let me tell you, may natira pa sa'yo. At dyan, mag-uumpisa ang kapangyarihan ng Diyos. At kapag na-restore na lahat ng nawala sa'yo, isusurround ka niya. Isusurround ka niya ng walls of fire. Sino ditong gustong tumanggap ng walls of fire today? Come on, come on. Come on, JA1 people. Sino ditong gustong tumanggap ng walls of fire today? Ang fire na bagamat bukas, pero in the spiritual realm, hindi mapasok ng kaaway because it is the Lord who protects you and His presence is always there. Kaya ang aalisin niya dyan, like a purified gold, aalisin niya lahat ng hindi pwede at hindi nararapat sa dakilang plano ng Diyos sa iyo. May isa pong babae. Isa po siyang Kristiyano. I will end with this. Isang Kristiyano na faithful kay Lord. Nagpa-pray siya sa isang pastor. Ang sabi niya doon sa pastor, Pastor, ipag-pray niyo po ako. Anong ipag-pray ko sa iyo? Ipag-pray niyo po ako na laging magpasalamat at sumamba sa Diyos araw-araw. Ano daw? Ang prayer request niya is that every day, lagi siyang magpasalamat at sumamba. Sabi ng pastor, grabe ka naman. Lahat na nagpapapray sa akin ang hinihingi, bahay at lupa. May hinihinging sasakyan, may hinihinging bagong trabaho. Pero ikaw kakaiba. Ang hinihingi mo sa akin is, ang hinihingi mo sa Lord is magpasalamat ka at sumamba araw-araw. Kung okay lang, ano ba ang sitwasyon mo? Ano ba nangyari? Bakit yan ang iyong hinihiling? Sabi po ng babae, dahil po, may sakit po ako ngayon.
Ang sakit ko po ay HIV, AIDS. HIV positive po ako. May AIDS po ako. Sabi ng pastor, siguro, consequence yan ng naging maling desisyon mo nung ikaw ay hindi pa okay kay Lord. Sabi ng babae, hindi po. Ako po ay mula nung ako'y maborn again hanggang ngayon, never na akong tumalikod sa Diyos. Ang sabi po nung pastor, so ano ba nangyari? Bakit ka nagkaganyan? Nung pong ako po'y nagkasakit, ang napalagay po sa aking dugo ay HIV positive. Na hindi ko po alam na yun pala ang napa-inject sa akin. Kaya po ngayon, na-contract ko ang disease because of medical malpractice. Pero kahit ganon, alam ko, buhay pa ako. May natira pa sa aking lakas. Gagamitin ko ang lakas ko para sambahin at papurihan ng Diyos. Sabi po ng pastor, ako hindi karapat dapat maipag-pray ka. Kung gusto mo, ikaw ang mag-pray sa akin. Mas mataas pa ang faith mo. Kasi sa gitna ng bagyo mo, nagawa mong magpasalamat at sumamba sa Diyos. Kahit hindi ikaw ang may kasalanan. Yun lang ang nagpapakita na yung babae na yun is so in love with the Lord na ang sabi niya, ito lang po ang pinangahawakan ko, Psalms chapter 73, verse 26. My body and my mind may fail, but the Lord is my strength forever, and I will choose Him forever. Kahit nagkaroon siya ng sitwasyon na hindi niya ginusto, na wala naman siyang kasalanan, pwede niyang ihabla. Sabi nga po niya, naghabla daw siya. Pero hindi po siya nanalo sa kaso. Kaya sabi niya, Lord, kayo na lang po ang bahala. My health may fail, my spirit may grow weak, but God remains the strength of my heart, and He is mine forever. Alam niyo, may good news. Yung babae, miraculously, was healed. Alam niyo yung inintay niya, kagaya ng pag-iintay ng widow, 3 years. Mula nung siya maipag-pray ng pastor, nag-intay pa siya ng 3 years bago niya na-receive ang healing. Hello? Ano pong ibig ko sabihin? Mawala man ang lahat, ang lakas natin at ang ating spirit. We are confident that the Lord is able to rescue us with everything that was left. Huwag mo nang isipin yung 90% na nawala. Huwag mo nang isipin yung 95% na nawala. Ang isipin mo na lamang na mula ngayon, like the widow of Zarephath, sa tamang panahon, God is going to restore more than what you imagine. Nasa kahit na gitna ng sunog, nagawa mong sambahin ng Diyos. Sa gitna ng matinding sakit karamdaman, nagawa mo siyang sambahin. That just proves the Lord is moving in what's left in you. Ngayon, tinatanong ka ng Diyos, anong mong naiiwan sa'yo? What's left in you? Pwede ba tayong tumayo? Huwag mo sasabihin, wala na pong naiwan sa akin. No? Buhay ka pa. Yang hininga mo, yang lakas mo ngayon, yan ang naiwan sa'yo. At dyan magsisimula ang meantime miracles mo upang i-restore ni Lord ang lahat ng nawala. The Mount Carmel moment of your life will come. Elijah did it after po na magkaroon ng miracle dun sa widow. Nagkaroon ng miracle sa Mount Carmel na tinalo ni Elijah lahat ng propeta ni Baal.
Pero bago nangyari yon, tinalo muna ni Elijah at nung widow ang kanilang kakulangan upang habang nag-iintay sila ng Mount Carmel moment, there is a meantime miracle that is on the way. Pero gusto kong sabihin sa iyo ngayon, pag ni-restore ni Lord lahat, after 2 years, after 3 years, after 2 months, after 3 months, kasabay nitong hingin mo ang walls of fire. And He is gracious and generous to give it to you, to protect you, and to say, nandito ako sa buhay ng anak kong ito. At dahil ako'y nasa buhay ng anak kong ito, mag-glorify lagi ako sa kanyang buhay. Ano man na nangyayari sa kanya, sa tingin niya'y nawawala o nagkakaroon, nababawasan o nadadagdagan, ako ang mapaparangalan. I will stay in His family, I will stay in His ministry, I will stay in His life, I will stay in His generation, I will stay in whatever that's left in Him. Because God is a fire, and He surrounds us. Kaya ngayong oras na ito, I know the walls of fire is here. Amen? Do you feel it? Ako'y naniniwala ang iyong pamilya ngayon may bakod. And that is the walls of fire from the Lord. Ako'y naniniwala ang kabuhayan mo may bakod. Ang kalusugan mo may bakod. That is the walls of fire of God. Are you ready to thank God sa kung anong natira, sa kung anong naiwan, sa kung anong hopeless situation na meron ka? Are you ready? Are you ready? Come on, people of God, come on. Yes, Lord. With all your heart, sing. Purify my heart. Yes, this is the will of God, for us to be holy and be set apart for Him. Choose to be holy. Refiner's fire, come on, say.
sa Diyos. Marinig mo sa Diyos. I choose to be. Come on, buong puso. People of God. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Marami po sa atin ngayon, you are in the Zarephath. Nasa lugar ka ng drought. May famine. Pero let me tell you this. May langis at may harina pa. May hininga ka pa. Nakakalakad ka pa. Nakakakita ka pa. May karunungan ka pa. Lahat ng nawala sa'yo, huwag mo nang intindihin. Kasi yung naiwan sa'yo, mighty ang gagawin ni Lord. Aalis ka sa sitwasyon mo. Isusustain ka niya with the meantime miracles. Para pag ready ka na sa major miracle mo, sunod niyang ilalagay the walls of fire. Kaya pwede ba itaas mo ang iyong kamay ngayon sa Panginoon? Lord, I declare and decree that in the mighty name of Jesus, ano man ang nawala sa amin, Panginoon, the past is past. And we choose to forget it. Nakabokus kami ngayon, Lord God, sa kung anong naiwan. Meron ba kaming 100 pesos? Meron ba kaming kalusugan? Meron ba kaming karunungan? Buhay pa ang aming pamilya? Meron pa akong mapagkukunan? May langis pa at may harina pa. Kaya Lord, I declare the meantime miracle upon each and every JA1 family. Upang bago dumating at bumuhos ang malakas na ulan, nakahanda ka na, nagpapasalamat ka na sa Diyos. Bakit? Kasi ngayon pa lang ang naiwan sa'yo, pinararami na ni Lord. Ang lahat ng nawala sa'yo, nasa nakaraan na. Mag-focus ka sa kung anong natira sa'yo. Let the meantime miracle flow. Kung may sakit karamdaman ka ngayon, binibigyan ka ng Diyos ng kaibayong kalakasan upang magpasalamat at sumamba. Kung nawalan ka ng negosyo, binibigyan ka ng lakas ni Lord para sumamba at magbori at magpasalamat. Oh, hallelujah! And now, pag ibinalik ni Lord ang lahat ng nawala, sa pangalan ni Jesus, I release the walls of fire. Binabakura ng Panginoon ang iyong negosyo, ang iyong trabaho, ang iyong school, ang iyong pamilya, ang iyong love life. Binabakura ng walls of fire. Ngayon, ang lahat ng meron ka. Kaya sa pangalan ni Jesus, start worshiping and stop worrying. Start praising the Lord and stop punishing yourself. Start thanking the Lord and trusting Him. And stop talking trash on yourself. I choose to be. Yes, in Jesus' name. Isigaw mo sa gitna ng storm. You choose, you choose, you choose. Choose to be holy. Choose to be set apart. Choose to praise. I
Yes, Lord. Sineselyohan namin ng iyong dugo ang tinanggap naming sustenance and meantime miracle in the midst of famine. At sineselyohan din namin ng inyong dugo ang walls of fire that the enemy cannot penetrate and that the presence of God will always stay there. Kaya, Lord God, our body and our mind may fail, but we choose you because you are our strength and our Lord forever. This we declare and decree in Jesus' mighty name. Ang lahat ng anak ng Diyos ay sumigaw ng malakas na.